Passage po ng Romans 7 verse 24 and to 25. Sabi rito, "What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord." Ito po yung letter po ni Apostle Paul doon po sa mga taga Roma at pinahayag niya yung kanyang kahinaan, yung kanyang paging makasalanan. Pero yun nga, tunay po na ayon nga po sa salita ng Diyos, ang tanging kaligtasan po ay nagmumula sa Panginoong Hesus. Naranasan po ito ni Pablo, yun nga po nagkaroon po ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay at mula doon ay naging dire-diretso na po yung kanyang pagtahak ng buhay niya. Mula sa isang tao na tumutuligsa ng mga mananampalataya sa isang tao na sumusunod ng buong buo sa Panginoong Hesus. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong paalala sa amin sa araw na ito. Na tunay nga po, Panginoon, ang aming buhay ay manatili po, Panginoon, na maging makasalanan maliban na lamang po sa inyong anak na si Jesus, na siyang nag-alay ng kanyang buhay, Panginoon, upang kami po ay maligtas sa tiyak na kamatayan. Lord, maraming salamat po muli sa dakilang pag-ibig. We commit to you the rest of this time, ang aming pong pag-aaral, ang aming pong paghanda para sa bawat isa na kukuha po ng DOH Massage Licensure Examinations. Patuloy po kaming umaasa, patuloy po kaming nananalangin, Panginoon, ang pagkilos sa aming pong mga buhay. Lalo tigit, Panginoon, naman sa mga bagay na aming pong ipinag-aaralan sa ngayon. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo ngayon ay magpapatuloy ng ating aralin at as you can see here in our slide, tayo po ay nasa gitnang bahagi ng ating AO 2010-0034. Kahapon natalakay natin yung regarding dun sa practice of pag-usapan natin yung mga regarding sa examination. Ano po yung schedule na ayon po sa AO 2010-0034, yung kung kailan po magkakaroon po ng schedule ang ating LMT exams. Yun po, nakita po natin, ito po ay June at nakaschedule po siya ng December of its year. And then napag-usapan din natin yung mga qualifications, yung mga requirements, ano yung kailangang i-submit at na-mention po natin na ang isa sa pinaka-importante I should say ay yung inyong minimum requirement na high school diploma. Ngayon, kung wala kayong high school diploma, then kung meron kayong ALS, yung sa ALS, mula sa alternative learning system ng DepEd, pwede din po yun. Kaya lang po, nilinaw po natin na pag-submit, particularly sa diploma, ayaw tumanggap ang DOH ng original copy ng diploma. Ang gusto po nila ay certified true copy ng inyong high school diploma. Kung may TOR, pwede po yung TOR. Ngayon po, balikan natin yung high school diploma. Ang iba kasi, pag nagpapa-certify at nagpa-CTC ng diploma, ginagawa po nila doon sa mga abogado po nila. Hindi po yun pwede. Kung kayo ay magpa-CTC ng inyong diploma, no, ng inyong high school diploma, kailangan po ito'y manggagaling mula doon sa school, sa eskwelahan na kung saan kayo po ay nag-aral. Ayun po yun. Kaya wag na wag kayong magpa-CTC sa mga abogado kasi po wala naman po silang direct link doon sa school na kung saan po kayo ay nag-aral. So yun po yung isa sa bagay na dapat natin bigyan ng pansin. And the others, we have already mentioned kahapon. And of course, nabanggit din po natin yung mga training hour requirement. No, kinakailangan may minimum na 60 hours of training, lalo na sa mga subjects ng anatomy, physiology, microbiology, and pathology, introduction to massage, massage practice, and massage application. So sa araw na ito ngayon, medyo ayan, bago ko itutuloy pala, ito yung sample po ng inyo pong Certificate of Registration mula sa DOH. Ngayon, mapansin nyo po ito, hindi na po ito yung pinaka-original. Ito na po ay yung CTC copy na po ng original na kopya ng inisyo po ng DOH na Certificate of Registration. So ito po yung sample na manggagaling po sa DOH. Sa Section 4, regarding sa Certificate of Registration, ika nga rito, all examinees who have passed the required examination issued a certificate of registration duly signed by the chairperson of the committee. Sino po yung ating chairperson sa ngayon? Di po ba si Engineer Annette B. Tan? Annette B. Tan. Yan, siya po yung chairperson ng committee
At ang ating pong CEMT sa ngayon ay nasa ilalim po ng anong bureau ng DOH. Ito ay nasa ilalim ng Health Facilities, Services and Regulatory Bureau, HFSRB. Hindi na po siya sa ilalim po ng Health Human Resource Development Bureau ng DOH. Ano po ng balasan at ipinasa na po yung CEMT sa ilalim po ng HFSRB. Ayan. Mag-approve ng inyong Certificate of Registration ay ang Secretary of Health. And then the Certificate of Registration shall bear the recent picture and signature of the successful examinee and will be valid for 3 years. So ang validity ng bawat license o ang validity ng bawat Certificate of Registration ay 3 taon. And then from the date of issuance, and the payment of registration and miscellaneous fees shall be paid at the Department of Health. Bakit nasingit po dito? Yun, pagka nag-renew po kayo ng license, ang renewal fee ay babayaran nyo po doon sa, pag nag-renew po kayo, hindi na po sa central office, kung hindi gagawin po nyo yan sa inyong pinakamalapit na DOH Regional Office, otherwise known as the CHD or the Center for Health Development. Ang sumunod po rito, ang nakalagay po ay the COR must be posted conspicuously. Pag sinabing conspicuously, ibig sabihin nun, i-display po yan sa inyong spa kung saan po kayo nagtatrabaho. So hindi po yun itatago sa ilalim po ng drawer kung hindi po naka-display po yan para makita po ng lahat na kayo po ay mayroon pong lisensya. Yun, nabanggit natin kanina yung validity ng inyong lisensya ay 3 taon. Where do we count? O, paano natin malalaman yung pang 3 years? Ang pagbibilang po ng pang 3 years na inyo pong validity ng lisensya ay sa inyong birth month. No? Halimbawa, kung ang birth month mo ay October, so magbibilang ka ng pangatlo, 3 October ng iyong birth month at yan po ang magiging prescription period ng inyong pong lisensya. A massage therapist shall apply for the renewal of the Certificate of Registration and pay the miscellaneous fee for 3 years. So, yun po yung babayaran nyo po. Magbabayad po kayo ng renewal fee. And then, i-comply nyo po ang mga sumusunod. No? Kailangan po, you have to present the following pag kayo po nagre-renew ng yung lisensya. Una sa lahat, yung inyo pong health certificate. Ngayon, linawin po natin, magkaiba po yung health certificate na yung kiniklip nyo po, no? Yung nakalagay po kasi kanina as naunang bahagi po ng ating AO 2010-0034 regarding doon sa visibly clipping our health certificate. Hindi po yung health certificate na naka-display po habang tayo nagtatrabaho. Itong health certificate na ito, actually medical certificate ito parang meron lang kaunting confusion. Medical certificate na kukunin muli doon sa inyong pinakamalapit na government health facility. No? Government health facility at ang magpipirma po ng inyong certificate na yan ay isang government physician. Ang pangalawang requirement na kailangan nyo isasubmit kapag nag-renew ng inyo pong license ay ang Current Professional Tax Receipt. Ano po yung PTR, yung Professional Tax Receipt? Ang Professional Tax Receipt ay babayaran nyo po doon sa inyong city or municipal treasurer's office. So, yun po, doon po kayo magbabayad niyan. Ngayon, medyo kakaiba lang po sa Quezon City uli. Naalala niyo po yung kahapon, di po ba? Pagka nag-renew kayo, kailangan niyo mag-undergo po ng seminar mula doon sa City Health Office ng Quezon City. Napuna natin na nilalam po yung mga massage therapists doon sa mga commercial sex workers. Now, dito naman po pagdating sa PTR, hindi po nag-i-issue ng PTR ang Quezon City Hall. In particular, ang Quezon City Hall kapag hindi po tayo holder ng PRC. Kasi po ang kanilang classification pag professional tax receipt, dapat iyan ay under sa PRC mismo. Okay, so ang ating lisensya, kung inyong matatandaan, hindi po galing sa PRC po yan, ito po ay galing po sa DOH.
Kaya yan po ang isa sa mga confusion. Kaya ang ginagawa ko na lang when I was in Quezon City, yung ginagawa ko na lang is doon ako pumupunta sa Manila kasi hindi nila po binibigyan po ng ganong klaseng classification pag kumukuha ng PTR o ng professional tax receipt. Pero in some other local governments that I've heard, instead of the PTR, parang ang tawag po nila dyan ay occupational tax receipt. O banggitin nyo lang po doon sa sa inyo pong pinakamalapit po na mapupuntahang Treasurer's Office at ipaliwanag nyo lang po kung para saan gagamitin yung inyong kakailanganing resibo. Receipt as payment of registration and miscellaneous fees for 3 years as in the amount prescribed by the Department of third year na po kayo pupunta unless kung kayo po ay taon-taon na pumupunta sa inyong pinakamalapit po na Treasurer's Office, no, na kung saan kayo nagbabayad. Kung hindi naman po, kung kayo naman pupunta lang on the third year, then lahat po ng taon na po yan ay babayaran niyo po. Ngayon, magkano po ang average na babayaran? Sa ngayon po, ang tingin ko, it's more or less 100 pesos per year. Okay, ulitin ko po, 100 pesos per year, so that would be more or less 300 pesos kapag kayo po ay kukuha ng inyong PTR. Kailangan nyo po ng Certificate of Attendance to continuing education or training. Ito na yung sinabi natin minsan na meron po tayong 30 credit units. Pag kayo po ay magre-renew, hahanapan po kayo ng DOH Regional Office ng inyo pong Certificate of Training na kung saan po ay nag-earn po kayo ng 30 credit units. Po roon ay kailangan po yung receipt number kung saan po kayo nagbayad sa DOH at ang pirma po ng representative ng director ng regional office na iyon na patunay na kayo ay bayad at kayo ay magre-renew ng inyong DOH license. At yung application form by the way ng renewal, doon nyo po rin kukunin sa DOH Regional Office. Do we have any question before we move on? Bago tayo tumuloy doon sa topic naman po ng suspension or revocation ng inyong COR. I'd like to, yes, Jeanette, you're raising your hand. Yes, sir. Yes. Sir, may I ask, tungkol po dun sa current professional tax receipt, pwede na po ba, since na kasi kami na may business po kami, pwede na po ba yung business permit namin sa BIR? I mean yung Professional tax receipt has nothing to do with the business permit. Magkaiba po yun. Okay. So magkaiba po yun? Opo, magkaiba po yun. Yung professional tax receipt ay inyo pong resibo o inyo pong babayaran po bilang massage professional. Kaya iwalay po siya. Yun lang yung sinabi natin kanina na may counting confusion kasi yung ibang mga LGU, pag sinabi nating PTR o professional, yun yung binabayaran yung pagka kayo ay mayroon pong registration coming from the PRC. Ang iba namang local government units, they wouldn't mind whether or not you're a massage therapist at wala namang PRC certification or license, then they wouldn't mind, no, wala ganong classification. But in some instances, katulad ng Quezon City, very strict sila, no? Kaya nilalamp nila pagka hindi PTR doon sa occupational tax receipt. Magkaiba po yung dalawa. Pero ito kasi malinaw po kasi sa AO 2010-0034, PTR yung inyong isasubmit doon sa DOH. So occupational tax receipt will do? Right? Yes. Okay. Okay, thank you po. Yes, you're welcome, Jeanette. Next, nauna si Raymond. Raymond, go ahead. Anong tanong mo, Raymond? Yes, good morning, sir. Yung katanungan ko lang po, sir. If ever na magkuha ng continuing, saan mag-undergo ng training, sir? Ayan. Ang pagkuha po ng 30 credit units ay sa any institution na accredited ng DOH. For example, kung nais mo magpa-renew o magkaroon 30 credit units sa AUSA, then we can offer it to you. But if you want it in other institution, provided ito ay accredited ng DOH, pwede din po na doon kayo kumuha. Sagot mo, Raymond, yung tanong? Yes, sir. Thank you. Okay, salamat. Next, si Jackie. Jackie, go ahead. Sir, yung pong 30 units accredited, may minutes kaming makukuha ang certificate? Meron pong ano? Minutes?
kunwari yung sa physiological, 50 minutes, yung na-attend. Wala pong hindi naman po naka-specify sa ating AO 2010-0034 kung gaano po katagal. Pero po yung time na nagkaroon po kami ng training, ang alam po namin, ang alam ko po is technically 3 days po ang training. 3 days po yung training, no? Minimum yung 30 units, no? Kasi pag gagawa ka ng isang program na ipa-credit mo sa DOH, hindi sila magbibigay ng 30 units kung hindi po 3 days. Kanya lang in practice, hindi po talaga yun nasusunod. Bakit kamo? Halimbawa, kung ang ipapagawa naman or ang na-approve po na credit units ay yung for example sa case po ng shiatsu, yung shiatsu naman alam na ng mga massage therapists. And they would always say na, sir, alam na po namin po yan. Kung may mga pagbabago, pwede ba gawin na lang pong concise. Parang ganon. So, up until now, wala silang hard and fast rule with regards to the number of hours para ma-issuehan po ng certificate. Kaya hindi din po natin alam kung ang iba naman po ay nagpapatraining talaga. No? Yun yung medyo gray area, ika nga. With regards to the 30 credit units. But technically sa AUSA, pag kayo nagre-renew, kailangan nyo talaga mag-undergo ng sort of seminar, no, na para ma-refresh lang regarding doon kung ano po yung 30 credit units na kinukuha nyo bago kayo mabigyan po ng inyo pong certificate of completion regarding doon sa 30 credit units. Jackie, nasagot yung tanong mo? Opo, sir. Thank you, sir. Okay, sige, salamat po. Mayroon pa bang karagdagan tanong before we proceed sa next na topic natin regarding doon sa suspension or revocation ng license? Hi, Sir Benji. Pwede magpahabol? Oh, yes, Roman. Go ahead. Sir Benji, doon sa 30 units na kailangan para mag-renew po ng license, may ano po ba yun, sir? May kaukulang payment po ulit yun, sir? Yes. Mm-hmm. Ang approved kasi, maalala nyo kahapon, pinag-usapan natin, di ba, yung powers and function po ng Continuing Massage Therapy Education Council. Sila po yung nagdi-determine nun. Sila nagsasabi, yung program na yan, pwede yan 30 units. Yung program na yan, 10 units lang yan. Things like that. Kasama na rin doon regarding sa payment. So, for example, sinabi nyo, 3 days yan, that would be equivalent to 30 credit units at ang iyong babayaran for that, pwedeng singilin for that is ganito. So, sila yung set nun. Pero meron po kayong idea, Sir Benji, kung gaano po nag-range yung price about po that? Ang pagkakaalam ko, like what happened to AUSA, yung ating 30 credit unit na program ay binigyan ng pricing ng DOH ng 3,200. 3,200. Okay. Pero pag sa actual, it's all up to you, no? Kasi syempre, competition 'yan, 'di ba? Merong yung market forces na sinasabi. Kaya i-adjust mo, depende 'yan. Kaya ang ginagawa natin sa AUSA is nagpo-promo tayo minsan kasi mabigat din 'yang kung talagang 3,200 no? Medyo mabigat din po 'yon. Kaya ang ginagawa na lang ng AUSA para maging affordable sa iba, nagdi-discount tayo, no? Sometimes nice. So, ina-adjust po natin po 'yan, yung regarding sa fee na babayaran. Ngayon, linawin ko rin, yung 30 credit units is simply a seminar or simply a continuing education. Pero wala na po yung exam. Kasi nako, baka mag-exam na naman. Nako, baka stressful naman po, 'di ba? Iba, alam naman natin pagka pumapasa sa medyo allergy ng tao niyan, no? Kaya walang exam po 'yon. Okay po. Thank you, Sir Benji. Sige po. Next si Jeanette and then sumunod si Attorney Edith. Jeanette, go ahead please. Yes, sir. Sir, during renewal, do we need to yung mag-test mag-exam pa kami sa DOH for renewal of license? Yeah, kababanggit ko lang kanina, wala na pong exam. Wala pong exam po yan. Okay. Continuing education. So, seminar lang po. Yes. Continuing education is just merely
parang updating lang po yan kung ano yung mga latest development, ano yung mga latest trends, mga things like those. Yung pagpapatuloy lang ng ating kaalaman regarding sa masahe. Wala pong exam. Wala na pong, huwag kayong matakot nun. Wala pong exam. Minsan naman, what I do in the past, meron akong quiz. Pero quiz yun, hindi po yung exam. Very short quiz. Okay, thank you, sir. Yun lang po. Salamat po. Yes, attorney, go ahead po. Yes. Go ahead po. Yung specialty training, counted ba yan dyan? Kumbaga yung, kasi I intend to ever na makakuha ng certificate dito, may mga specialty trainings kayo, di ba, na ino-offer nyo? Ang attorney, ang atin po ay ano po 'yon? Yung 30 units na yan approved ng DOH na gagawin Okay. 30 units. Pero kung any other training, hindi po yan ma-honor. Hindi mo honor. Yes. So, kailangan lang po na naka-align po siya doon sa yung in-approve po ng Continuing Massage Education Council po natin. So, yun lang po na-approve po nila yung nagagamit o pwedeng gamitin. Okay. Kasi ganun din kasi sa CPA, ganun din sa LICLO na Oo. may mga special courses kasi na pwede kang ma-waive yung ganyang mga ma-waive yung ganyang mga continuing. Yes. Alam ko, attorney, yan sa PRC, may mga ganun sila eh. Yung tulad sinasabi, pagka merong other training na equivalent. May equivalent units kasi yung mga yan. Ina-allow po ng PRC. Pero sa case po ng ng license, wala po ganun, attorney. Okay, thank you. You're welcome po. Sir Benj. Maraming salamat, Alvin. Salamat at ikaw yung tumutulong na mag-monitor. Kasi yung nga po, minsan na-open nyo po yung button at nag-iingay po kaya naapektuhan po yung ating pong klase. So ngayon po, tuloy na po tayo kung wala nang karagdagang katanungan patungkol naman sa suspension or revocation ng massage license. So tingnan natin, meron pa tayong 20 minutes para pag-usapan po. Ano-ano ang mga grounds para pwedeng mawala po ang ating pong or ma-invalid po yung ating license. Una sa lahat, makikita po natin po dito, meron pong reklamo kapag meron pong complaint, ay una sa lahat napakahalaga na ito ay ifa-file nyo doon sa pinakamalapit po na DOH Regional Office. Huwag kayong pumunta sa CAMT kasi po hindi na po yan trabaho po, hindi na po yan gawain po ng ating pong CAMT. Although, pagkatapos po ng complaint na nagmula sa regional office, i-endorse po yan ng regional office sa central office. Ipapadala po yan sa Secretary of Health and yung Secretary of Health po magpapadala niyan doon sa CAMT for action. Ganun po yung paraan po niyan. Ngayon, we just have to make sure kapag may complaint nga pala, para this is the silent rule, ika nga, na pag kayo may complaint, inaasahan po na yung complaint ay naka-notaryo po yan. No? Ibig sabihin naka-affidavit yung inyong complaint para tanggapin po ng ating pong DOH Regional Office. So hindi po pwede po yung nag-text ka lang, ganun, yun na yun. Hindi po pwede yung ganun. Kailangan po may formal written complaint at then yung complaint na yan, yung reklamo na yan ay may panunumpa doon sa harapan po ng abogado. So ano po yung mga grounds para pwede pong masuspend or pwedeng ma-revoke ang inyong license? Una sa lahat, kung kayo po ay nagkaroon ng conviction by a court of competent jurisdiction of any criminal offense involving moral turpitude. So ka-earn kayo ng license and then after a year or two, nagkaroon kayo ng kaso at kayo ay na-convict ng korte at ang inyong kaso ay may kinalaman sa moral turpitude, no? Halimbawa rito nakita natin bigamy, smuggling, rape, robbery, and so on and so forth, then pwede yan maging ground para i-revoke yung inyong massage license. Ang pangalawa naman na pwedeng ground, no? Pwedeng dahilan para ma-revoke ang inyong massage license ay ang kaso na tinatawag na insanity. So ano ibig sabihin po na insanity? Kayo po ay napatunayan through competent expert on this, on mental conditions, no? Mga psychiatrists, mga psychologists, something like that. At napatunayan na po kayo ay meron pong serious medical illness
then yun po isang paraan po yun, isang ground po yun para ma-revoke ang inyong DOH massage license. The next one is fraud in the acquisition or renewal of the certificate of registration. Ano pong isang example po ng fraud? Pag sinabi nating fraud, ito po ay gumamit ka po ng mga peke na mga documents. No? Halimbawa, peking birth certificate, yung ganon. Pagka napatunayan po yan, upon filing a complaint ng isang pong complainant at napatunayan na yung iyo palang ginamit na document sa pag-file mo ng iyo pong lisensya ay fraudulent, yun isang ground po yan. O kahit na magre-renew ka, napatunayan din po na yung ginamit mo ng mga document ay fraudulent din, no? Ito po ay mga peke, then isang ground po yan para ma-revoke ang inyong massage license. Okay, ang sumunod naman ay gross negligence, ignorance or incompetence in the practice of his or her profession. So ano po yung mga halimbawa pa ng gross negligence? Halimbawa, nagmasahe ka po, no? Dahil sa busy ka sa cellphone mo habang nagmamasahe ka, nakaligtaan mo yung ginamit mo pa ng pang-massage ay ano na pala yun, yung gasolina na pala, no? Crudo na pala yung nagamit mo. Nakalimutan mo lang, no? Nagkahalo po yung mga gamit mo, gano'n. Yan po ay maituturing na gross negligence. Pag sinabi naman natin incompetence, hindi mo talaga nagagawa na maayos, no? Halimbawa, ang hiningi sa'yo ay Hawaiian Lumi-Lumi massage. And then, ang ginawa mo, puro shiatsu. So, pwede ka i-complain, incompetence, kasi hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. So, isang ground po yan para ma-revoke ang iyong massage license. Ang sumunod naman po ay addiction to alcoholic drinks and use of prohibited drugs. So, pagka sinabing addiction to alcoholic drinks, since nung naging LMT ka na, natikman mo yung cerveza negra na yan, no? Yung mga 4 cantos na yan. Tingin mo, sarap-sarap nun. At simula nun, na-addict ka na, no? Talagang araw-araw, inom ka na ng inom. Lasing ka na araw-araw. Ayun, no? Naging addict ka na sa mga alcoholic drinks. Pwede po yun maging ground. Or lalo't higit, kapag kayo ay napatunayan na gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Ang sumunod naman ay false or unethical advertisement and practice. So pag sinabi natin false, ang dami mo mga claims, no, na sinabi mo, nagpa-dyaryo ka at clean mo na yung hilot mo, yung hagod mo yan ay talagang makagagaling ng cancer. Yung ganon, di ba? Ang cute. O yung hilot mo na yan ay talagang makakabuhay po ng patay. ng mga extreme na mga claims. Kaya, kapag kayo mga claims mo na yan ay walang basihan, no? May tuturing na false and then unethical, hindi wala di yun alinsunod sa ating code of ethics, then pwede po yung maging ground para ma-revoke yung iyong massage license. Ang sumunod naman na ground ay physical incapacity which impairs the performance of duty as a massage therapist. No? So ano po yung physical incapacity? Halimbawa po, may nangyari pong trauma at naputol yung 2 mong kamay. No? Pati paa naputol din. Yun. Pwede kang tanggalan po ng inyo pong lisensya. Pero awa ng Diyos, wala pa naman tayo since nung naging LNT ako noong 2010. Actually, LNT ako noong 2004. Hanggang sa ngayon, wala pa po tayong nababalitaan na may mga ganong pangyayari na kung saan ay natanggalan na lisensya kasi po dahilan sa physical incapacity, Ang sumunod naman ay yung inyo pong failure to revalidate the certificate of registration for at least 5 years. Kasama na yung 3 years, kaya nga dito 5 years kasi mayroon kayong 3 years, diba? Ang prescription ng lisensya natin ng 3 taon, and then after that, kailangan nyo mag-renew. So ang grace period ng DOH para kayo ay makapag-renew na yung lisensya ay 2 taon lamang. Mula sa expiration ng 3 years, meron kayong palugit ng 2 taon. That means 5 years. Pagka lumagpas kayo ng 5 years, hindi kayo nakapag-renew, then what would happen is ang inyong lisensya magiging invalid. No? Mari-revoke na po yan at hindi nyo na po pwedeng i-renew ang inyong license. Kaya nababalitaan na natin yun, di ba? Marami pong bumabalik, nag-i-enroll, nag-aaral uli kasi mahalaga sa kanila yung license. At na-revoke na po for many years yung kanilang license kaya hindi na po nare-renew. Kaya yon.
back to basics uli. Yun ang like kong paalaala na wag ninyong kalitaan ang inyo pong massage license. No? Kasi minsan, sabihin iba, hindi ko naman nagagamit yan. Something like that. Dumating yung panahon na kailangan niya na. Paano yun? Na-expire ng license. So, walang choice. So, kailangan niya mag-exam uli. Kailangan niya mag-aral at mag-exam uli para magkaroon ng panibagong massage license. Ang pinakahuli, other analogous ground affecting the occupation. Parang ano lang to, no? Kung ano man yung mga bagay na similar, kapariho, no, sa mga na-mention, na maaari maka-apekto ng ating pagmamasahe, then pwede po siya maging ground para either ma-revoke or ma-suspend ang ating massage license. Ibang tanong regarding sa suspension at revocation ng Certificate of Registration? Ang tanong or mayroon kayong gusto i-clarify with regards to your license kung sakasakali? At sige, go ahead, Alvin. Sir, kapag ka na-revoke po ba ang isang license, sir, ano po yung grounds din po, sir, na po pwede itong maibalik, sir? Meron din po bang other way para ibalik po ito? Sir, malinaw po, kapag suspended, malinaw yun. Pag suspended, ano lang po, temporary halting of your use of your license. Yun po yung suspension. No? Masususpend, kunwari, suspend ka ng 1 month or 1 year. Parang ganon. Pero yan pwede pang maibalik. Kasi pagka nag-prescribe na yung suspension period na yan, pwede mo magamit uli yung lisensya mo. Ang hindi pwede kung na ito ay na-revoke. Kasi pag sinabing revoke, invalid na yan eh. No? So hindi mo na pwedeng ibalik yan kasi revoke na yan, invalid na yan. There is no way na pwede maibalik sa yan unless mag-exam ka uli. Unless you pass the exams and then nag-oath ka and then yun, mabigyan ka ng panibago. Okay po, sir. So kapag ka, let's say, convicted ka, sir, tapos nag-serve ka, let's say, nag-serve ka sa time duration ng conviction mo, after niyan po pwede kang ulit take ng examinations, ganun po. Yeah, you're referring to a criminal conviction, no? Kunwari na-convict ka and then nag-serve ka ng sentence mo, tapos na yung sentence mo na-serve mo na. As silent ang guidelines ng DOH with regards to your parang ibabalik sa yung lisensya mo. Pero dito po, linawin natin, this action could only happen at the moment na meron nag-file ng complaint. Hindi po yun automatic, no? Kunwari, meron kang conviction in court, saka involving moral turpitude. Hindi po yan ibig sabihin automatic na masususpend o ma-invalid yung license mo. Ang atin lang po dito ay kung may complaint at it was found out na tama yung complaint, may basis yung complaint, then yun po pwedeng i-apply na penalty. Ayun po yun, sir. Thank you po. So hindi po to automatic na na parang na-revoke agad yung license mo dahil meron kang conviction in court. Kaya kung meron kayong ganong kaso, wag mo ipagdala. Joke lang. No, wag mo ipopost sa social media, I just convicted in court. Ayun, ganon. Tapos may file ng complaint, mawala ng lisensya. Pero hindi naman mangyayari yun sa inyo, alam ko. Basta ulitin ko lang po, tulad na banggit natin kanina, kung kayo po ay nakita nyo po yung mga iba sa mga kasama natin, halimbawa lang po, nag-submit po siya ng mga spurious na mga documents. No? Kinuha niya lang doon sa recto. No? Yan sa CM recto. Nagpagawa siya doon. Yung kanyang diploma, yung kanyang health certificate, lahat yun, pinagawa niya doon. Kaya walang kapawis-pawis. Ika nga. Ngayon, napag-alaman ng isa, no? At kaibigan mo, nagsabi na napag-alaman niya, nag-file siya ng complaint. Yun. Yari yung iyong lisensya. Things like those. But again, like what we said kanina, it's never automatic. Kailangan mayroong file ng complaint at yung pagpa-file ng complaint, dapat may kasama po yung affidavit, no? Saying na ito ay nangyari at ang affidavit na yan ay pinirmahan din ng abogado. Hi, Doc Weng. Good. At last, nahuli natin si Doc Weng, yung aking magandang kapatid. Yes, Doc Weng, meron ka bang maidadagdag, Doc Weng, sa sharing natin dito ngayon? Yeah. Good afternoon po, Sir Benji. Yes. Sige po, pakilala ka ng konti, Doc Weng. Okay. So, yes. Good afternoon po sa lahat. Unang-una, nagpapasalamat po ako dahil
I really learned a lot po sa mga sharings po ninyo. Ako po ay licensed optometrist at ano na rin po, licensed teacher and broker. Pero sa family po, ako na lang po ang hindi LMT. Nakaka-inspire po si Sir Benji talaga. In fact, yung mother po namin, si Mamila, naging LMT po siya when she was already in her late 60s. Yes. O di po nakaka-inspire yun. Magsi-70 na yung mother namin. And then, na-inspire po siya ni Sir Benji. Kaya ngayon, LMT na po yung mother namin. Right now, nandito po ako sa Brunei Darussalam. Ito po yung katabi po ng Malaysia. And I worked here for several years. Nandito po ako mga 20 plus years before. Kaya lang nung ka-college yung mga bata, inuwi po namin sa Philippines. And since tapos na po silang lahat ng college and magsi-senior citizen na rin ako. Proud to be. Ayan. Sabi ko nga, it's about time na maging LMT na rin ako. So yeah, classmates, hello sa inyong lahat. And masishare ko lang po, dito po sa Brunei, yung mga nakakausap ko po ng mga massage therapists na mga Filipinos. Actually, dito po sa Brunei, hindi po nila required na lahat po ng mga massage therapist dito ay LMT or na may mga certificate. So, depende po yun sa mga mag-hire po sa inyo dito sa Brunei. Ang naano ko lang po sa kanila kung bakit po may desire sila na maging LMT kasi yung competition po nagiging very stiff na po dito sa Brunei. Kasi syempre ito po global arena na. Ang mga dito, mga massage therapist galing sa mga Thailand, galing sa China, Singapore, ganun, tsaka Malaysia. So kailangan po nila talagang mag-level up. Na po nila sa akin na kailangan po nilang ma-update. Maging updated po sila. Ayun, at saka maging very competitive po sila globally. Kasi hindi na po ito against your own Filipino mga massage therapists, kung hindi ibang mga alahi na. Yun. At saka ang isa pong nakakatawa, may nag-share po sa akin kasi kaya gusto niya rin pong maging LMT kasi yung matagal na daw po siya dito sa Brunei as massage therapist. Ngayon, meron pong dumating kasi hindi po yung nakausap ko po recently, hindi po siya LMT. Ngayon, ang sabi po niya, pag uwi niya daw po, mag-ensure na mag-e-effort po daw talaga siya na maging LMT kasi ang napansin niya daw po sa kanyang yung mga baguhan dito na LMTs ay yung kanila pong confidence. Iba. Ang atin pong mindset dapat hindi lang po sa domestic na na setup should have that desire na hindi lang po to serve yung mga Filipinos, pwede din po tayo na i-share din po natin yung ating skills and knowledge sa sa ibang mga lahi, sa ibang bansa. Ayan. Thank you po. Thank you so much, Sir Benji. Thank you so much po sa inyo lahat. Salamat, Doc Weng. Bigyan natin ng 3 bagsak si Doc Weng. Thank you. Ang ganda ng kapatid ko, Yan, manang-mana sa kuya. Anyways, so ayun po, tulad nung nabanggit po ni Doc Weng kanina, globally, we are really competitive, lalo na pag kayo ay may license. At ito, normally, even sa mga cruise ships, yung sa mga kasama natin dito na nagbabalak, nangangarap na makapagtrabaho sa cruise ship. Isang advantage pag LMT over some other certification na meron is talaga mas lamang yung merong LMT. Ayun po, nasabihin nyo na rin po sa mga kaibigan nyo po, kapag hirap naman po sila sa pag-aaral, pwede naman nilang gawin online at which is very, very convenient para sa karamihan. Yes. Kaya ayun po. Maraming salamat ulit, Doc Weng, at I hope and pray na na yung ibang mga kasama natin dito ma-inspire. Kasi tulad nung nabanggit na rin kanina, sakyan ko na lang din, na yung aming mother dear, yung aming ina, si Mami Mila, is nag-retired teacher po siya.
Kaya nung pag-retire niya at ang unang tanong niya sa akin, ano din yung gagawin niya kasi nag-retire na siya. Kaya yun, binanggit ko sa kanya. Sabi ko, Ma'am, why don't you take the LNT exam? Sabi niya sa akin, anak, alam ko sa pagmamasahe. Tama naman po, ano? Kasi all those years, wala siyang exposure sa masahe. Siya yung nagtuturo. Kaya, ayun, nung nabanggit ko sa kanya na ito yung gawin niya, saka meron lang akong may sikreto lang ako at atin-atin lang, no? Wag niyo ipagkakalat sa iba. Ang condition ko sa mami ko, sabi ko kaya lang kung mag-aral ka at mag-LNT, kung kailangan mo mag-LNT, kailangan mo mag-aral. Ayun po. Nilinaw ko po 'yun sa kanya, no? Kasi baka isipin ng iba, nanay mo yan kaya ipinasa mo. Hindi, dumaan yung nanay ko sa matinding matinding pagsusulit din, no? Kaya kinikwento niya nung araw, pagka nagpa-practice doon siya, yung mga apo niya, tinatawag niya, yung malilit pa yung mga apo niya, sila yung pinagpa-practicean ng aming pinakamamahal na ina. At saka yung mga niya pala, yung kanyang silid ay punong-puno ng mga notes, no? Sinusulat niya po, nakapaskil po sa mga silid niya yung mga notes. Kaya ganun po siya katindi mag-aral. Kaya sabi natin lagi na kung kaya ng iba, kaya nyo rin po yan, no? Kung kaya ng mga visually impaired, kayang-kaya nyo rin po yan. No? So, importante lamang po yung proper mindset at importante po higit sa lahat, lagi paulit-ulit kong sinasabi ang kahalagahan po ng panalangin. Okay. Sige, Attorney Edith, you're raising your hand. Meron kang idadagdag? Oo. Yes. Mr. Benji, I'm here. Baka nagtataka yung iba kung ano yung business ko. Business. Accountant at lawyer ako. Ngayon, bakit ako pumasok dito sa LNT? Kasi yung plano ko, magano yung sa religious institution, religious organization namin. So I have to lead na maging LNT ako and others will just follow. Yes. Pero gusto ko rin ito kasi pag nag-abroad ako, malay mo, di ba? $100 is $100 sa mga kasamahan ko, di ba? Oh. Totoo yan po. O, di ba malaking kita ko rin yun? Di ba? Kaysa nag-aantay ako sa hotel na edi pag may sumakit ang edi ako na magmamasay but just for $100. Di ba? Ganun lang yan. Correct. Parang-paraan lang yan. Parang-paraan lang yan. Kaya yung iba, bakit yung lawyer nag-LNT, nag-LNT? Ganun lang yan. Di ba, additional nakita mo din yun. Sayang din eh. Ilocano eh. Di ba? Yeah. Sige. Salamat po, Attorney. At i-share ko lang po sa inyo, ito atin lang din. Yung alam nyo, nung one time na sunod to sa sinabi ni Attorney kanina, na pinadala po tayo sa Dubai ng Department of Tourism at nandun po kami para mag-promote po ng Filipino massage. Kaya lang sinabi ko sa inyo, ito na sinasabi ni Attorney kanina, donation lang yung ginawa namin. Well, hindi kami naniningil. No? Habang nagpe-perform kami ng massage sa isang fair sa Dubai, isang napakalaking fair po, international fair po yon. Alam niyo po, yung donation lang yun, ang laki ng take-home namin. No? Ang take-home namin, kada isa sa amin na pinadala ng DOT, mga 60,000. Lang yan donation lang yon. Yun yung sinasabi ni Attorney kanina na pagdating sa international playing field, talagang malaki ang kitaan. No, lalo na't alam nila pag Filipino kasi, 'di ba? Iba yung hagod ng Pilipino no? Yan natin yan kay Doc Weng at sa iba na okay, Attorney, yung pagka nasa abroad po tayo, alam nila na pagka Filipino, ibang-iba. Yung Filipino touch ibang-iba talaga. Ayun. Totoo. Yan, sige po. In any field, sir, in any field. Ano 'yon, Attorney? Ano 'yon, Doc Weng? Hindi po ako yun, Sir Benji. Sino ba yun? Kaya ako si Jeanette po, sir. Si Jeanette. Akala ko si Doc Weng. Yes, sir. Ano sabi mo, Jeanette? So, hindi lang naman po sa massage in any field, especially in the US, yung mga doctors and nurses natin, kaya nga nagkakanda-ubos dito. In any field, kahit po sa Israel, ang hinahanap lagi nilang caregivers are Filipina. Kasi yun nga, iba yung hagod ng Filipino, iba yung touch ng Filipino. Di ba? Naririnig natin dati, pagka mayroong mga nani, no, may mga inaalaga ang mga bata, lalo na nabalita natin yung sa Israel, umiiyak daw yung mga bata pag umaalis yung nani nila, no, yung kanilang yaya. Totoo po yun, sir. Kasi iba yung attachment ba, iba yung Filipino touch, ika nga.
No? Lalo tigit when it comes to massage. Kasi iba yung touch ng Filipino, no? Ibang-iba talaga. No? Pinagpala tayo ng Diyos when it comes to mga bagay na katulad ng ganon. Mga care na ganon. Personal care, ika nga. Okay, so kung wala na po tayong karagdagang tanong, our time check is lagpas na po tayo. Overtime na po tayo. Sige, tuloy po natin yung ating pong discussion. Huwag kayong umabsent bukas kasi po ang susunod na topic, pagkatapos po natin mapag-usapan po yung mga ilang bagay patungkol sa revocation ng license ay patungkol naman sa practice of massage. So ano yung mga dapat nating tingnan pagdating sa practice of massage? Ito po ang tingin ko ang the heart of the AO 2010-0034. Itong section 5, practice of massage. So please be around tomorrow. Tomorrow is Friday. Mabilisan lang po pala natin pag-usapan kasi kalahati ng ating panahon bukas ay magkakaroon po kayo ng weekly quiz. No, meron tayong weekly quiz. Kaya ayun, pag-usapan natin na maigi yung bukas, yung practice of massage, and then after which magkakaroon po kayo ng weekly quiz at paghandaan niyo po yung quiz na iyan. Okay, so yun po, maraming salamat muli sa inyong panahon, sa inyong pag-share ng inyong mga ideya, yung inyong mga kaalaman. At salamat kay Doc Weng, kay Attorney Edith, at sa lahat sa inyo na nandito ngayon. See you tomorrow. God bless. Arigato gozaimasu. Thank you, Sir Benji. Thank you po. Bye. God bless Thank po. you. Bye everyone. God bless everyone. Bye. Thank Katsukategadasai. God bless. Bye.